Yan, di naman masyadong malakas ang ulan pero sobrang lakas kanina. Sobrang lakas ng ulan kanina, hindi na ako nagtanggal ng camera. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung sinasabi kong moisture. Ito malapit na tayo sa stoplight. May makikita kayong moisture dyan. Gawa yan sa init ng camera, tapos ulan, lamig. Ayan tingnan nyo. Ayan puti-puti. O kahit punasan ko siya, sa LCD siya. Ayan moisture sa ilalim ng LCD. Kahit punasan ko siya, wala, nasa loob siya pero mawawala yan kung ilalagay nyo sa ilalim ng bigas. Yung na yon, yung moisture na yon, galing yun sa humidity ng lamig ng panahon tsaka init ng camera. Yun yung nabubuo doon. Grabe, ulan na ulan guys. So nag-vlog tayo ng ulan. Look at that. Ito ang ating setup, GoPro Hero 10 Black na nakaulan si case G94. At wala po siyang waterproof. So susubukan natin mag-vlog na kahit umuulan. May mga technique dito na hindi pwedeng gamitin kahit umuulan. At meron namang technique na ginagamit ko siya kahit umuulan. Hindi mo pa rin masisiguradong hindi napasukan yung mga maliliit na singit-singitan ng mga button, corner, mga takip ng battery, yung mga indicator, LED lights. Meron kasing mga maliliit na yan yung mic niya, may mga butas yan so possible na mapapasukan pa rin ng tubig so yun, iniiwasan ko yung masira yung natin, yung camera natin. Ang technique dito guys, pagkatapos yung gamitin na umuulan, huwag nyong kalimutang punasan. Huwag nyong kalimutang patuyuin. Kung may blower kayo, i-blower nyo. Punasan nyo talaga ng maayos, kasi kahit waterproof siya, may possibilities pa rin na mapapasukan talaga ng tubig, kasi gawa ng naka-external mic tayo. Tapos yung battery cover natin is naka-open din, 'di ba? Hindi naman talaga waterproof case ang ating ginamit, kundi isang Ulanzi case G94 para sa ganitong setup. So hindi siya waterproof case kasi nilagyan siya ng external mic. So ang gagawin nyo, punasan nyo na maayos, i-blower nyo kung meron, patuyuin nyo, then ilagay nyo sa ibabaw ng bigas. Tanggalin yung battery, tanggalin yung external mic, ilagay nyo sa ibabaw ng bigas. Kasi kahit napunasan nyo yan, kahit napatuyo nyo na yan ng maayos, meron pa rin talagang natitirang tubig yan sa loob. Hindi nyo lang nakikita. Kasi yung camera kasi natin, itong unit, habang ginagamit, umiinit yan. Tapos yung environment na umuulan is nagkakaroon siya ng moisture, para silang nagkokontra, malamig tapos tubig, tapos yung unit mainit, parang nagmo-moisture yan sa ilalim. Kaya mapapansin nyo yung naka waterproof case tapos ginagamit mo sa tubig na matagal, nagmo-moist siya, gawa ng init nga tsaka yung lamig. So parang nagkakaroon siya ng reaction. So ang paglalagay ng camera sa ibabaw ng bigas ay maiibsan yung moisture, or makukuha niya yung moisture na mabubuo doon sa ilalim ng camera natin. Ito'y ginagamit din sa paraan para sa mga nalulublob na mga cellphone, kasi electronic siya di ba? So once na ang electronic nag-short, yun, magloloko na. So yung bigas na yon, your paraan na yon or procedure na yon, ay siya yung magtatrabaho sa natitirang moisture sa loob ng electronics parts ng ating camera. So safe na safe siya gagamitin after mong mailagay, di ba? Ginagawa ko to lagi, lalo na pag umuulan. Hindi ko
pwedeng gawin or hindi ko dapat makalimutan pag ginamit ko ng ganito na umuulan tapos pinabayaan ko lang, hindi ko man lang pinunasan, hindi ko man lang nailagay sa bigas. Oo, hindi siya masisira agad, pero unti-unti siyang magkakaroon ng moisture sa ating circuit board. Ang tinatawag dyan ay corroded. Yun yung pagsisimula ng corrosion ng ating mga electronics part, kasi merong mga moisture na natitira sa loob. So sana meron kayong natutunan sa ating video na to. So applicable naman to, hindi lang sa camera, hindi lang sa cellphone, or kahit anong electronic parts na gusto nyong ipatuyo tapos ayaw nyo namang buksan. Syempre hindi mo naman bubuksan yan eh. Yung moisture sa loob, tatrabahuin ng bigas, kasi yung bigas parang meron siyang ano eh, meron siyang tawag na, basta meron siyang kapasidad na parang higupin niya yung mga moisture. Ayan, di naman masyadong malakas ang ulan, pero sobrang lakas kanina. Sobrang lakas ng ulan kanina, hindi na ako nagtanggal ng camera. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung sinasabi kong moisture. Ito malapit na tayo sa stoplight. May makikita kayong moisture dyan. Gawa yan sa init ng camera, tapos ulan, lamig. Ayan tingnan nyo. Ayan puti-puti. O kahit punasan ko siya, sa LCD siya. Ayan moisture sa ilalim ng LCD. Kahit punasan ko siya, wala, nasa loob siya eh. Pero mawawala yan kung ilalagay nyo sa ilalim ng bigas. Yung na yon, yung moisture na yon, galing yun sa humidity ng lamig ng panahon tsaka init ng camera. Yun yung nabubuo doon. Kaya yun yung dapat iwasan, diba? Hindi mo na kailangan buksan eh. Lagay mo lang, patuyuin mo lang. Pero hindi ko sinasabing pwede mong gamitin yung camera nyo habang umuulan ha. Ako kasi ginagamit ko lang talaga, kasi gusto ko safety yung pagdadrive ko, mayroong ganyan, makarecord ako. Pero minsan wala naman, tinatago ko lang talaga yung camera. Minsan binabalot ko yung camera. Pero sa akin kasi yun yung mga ginagawa ko. Moisture siya. Kala ko kasi kala ko napasukan siya ng tubig. Pero hindi, siya, nagre-react siya ng ganun yung reaction niya pag malamig na ulanan tapos mainit yung camera. Okay, sana meron kayong natutunan dito sa ating short video. Pauna ka na kuya. Okay, pasok kuya, pasok. Oh, galing, panis. Ayoko ng ganon. Yung masyadong maliit ang clearance para umovertake. Pag nagpreno bigla yan, swerte mo kung makailag ka pa konti. Bus pa naman yan, tapos kasunod mo SUV. Pipitikin ka lang ng preno niyan, wala na, mawawala ka na sa balance. Hindi mo na mababawi yan. So keep distance lang sa ating pagmumotor, kasi motor tayo, konting pitik lang wala na tayo sa balanse. Mahirap na i-balanse, tumba agad tayo, di ba? Hindi naman sasakyan yan pag nalubak or napitik. Pag preno mo lang, hindi man tutumba yan eh. Tayo pag napitik tayo or naalangan tayo, tumba agad tayo. Dalawa lang gulong natin. Kaya ingat-ingat tayo at keep distance sa ating kasunod, sa ating likuran. Tingnan nyo pag overtake sa gilid, sa kanan, bigyan nyo ng distansya para makareact pa yung katawan nyo, yung isip nyo,
yung motor kung paano mag-react, para meron pa kayong time. Split seconds lang yan. Maaari ka ng madisgrasya. This is grip moto. On your grip. Babus.